Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Magandang araw sa ating mga taga-subaybay sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito pong muli ang programang Global na Tayo. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po ang inyong lingkod Steph Vicente. Pag-uusapan po natin ang mga issue o mga paksa na maaaring lokal na maaari din naman nating mayugnay sa pandaigdigang konteksto o mga pandaigdigang paksa naman na maaari naman nating maiugnay sa panlokal na konteksto. Patuloy nyo pa rin po kaming nasusubaybayan sa pamagitan ng official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. I-search nyo lamang po sa search bar ng inyong Facebook ang Radyo Pilipinas World Service. Magkakaroon po tayo ng mga re-uploads naman sa ating YouTube channel. I-search nyo lamang po Radyo Pilipinas World Service. Yun po ang ating YouTube channel. Samantala, ngayon ay nasusubaybayan nyo rin po kami sa ating audio live streaming sa pamagitan po ng ating Evox PBS Receiver app. Maaari nyo po itong ma-download sa pamagitan ng Google Play Store para sa mga Android phone users, habang pumunta naman po kayo sa App Store para naman doon sa mga iPhone users. Ayun po, pagpasok nyo sa mismong application, hanapin nyo lamang po ang icon ng Radyo Pilipinas World Service para inyo pong mapakinggan hindi lamang po ang programang Global na Tayo, kundi maging ang ating mga programa mapa-Ingles man, no, o Tagalog. Tulad na lamang ng mga programang sinundan natin na Dateline Malacanang, World News in 5, DFA Online, at Front and Center. At mamaya naman ay inyong masusubaybayan ang ating isa sa ating mga major newscast, ang Pilipinas Ngayon. Samantala, sa puntong ito ay atin munang masusubaybayan muli ang naging mensahe o talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang siya ay makasama o makapulong ng ating Filipino community sa Cambodia, dahil alam naman po natin na may 3 araw, no, na state visit ang ating Pangulo dyan sa Cambodia. Kaya naman, alam naman natin na isa sa mga unang-una niyang ginagawa pagkadating sa isang bansa ay ang makasama ang ating mga kababayang Pilipino na maaaring naninirahan na doon sa host country o mga nagtatrabahong OFWs. So narito na po ang kabuuan ng talumpati ng ating Pangulo. Maraming salamat sa kalihim ng ating Foreign Affairs, Secretary Tess Lazaro. Magsiupo po tayo. Mahaba-haba itong speech ko, kaya pero hindi bale, baka pag gugutumin kayo, magpapakain si Ambassador. Talaga naman yung Ambassador natin, game lagi. Wala parang hindi siya nataranta. Dito rin po, papakilala ko rin po ang ating mga kasama, mga kalihim ng mga iba't ibang departamento ng ating pamahalaan. Andito po ang Department of Agriculture, Secretary Kiko Laurel. Andito rin po ang kalihim ng DTI, Department of Trade and Industry, Secretary Chris Roque. At ang departamento na para sa ating mga kababayan na nagtatrabaho at naninirahan sa iba't ibang lugar, ang ating Migrant Workers Department, ang ating Secretary Hans Kakdak. Andito rin po dahil marami po tayong mga ginagawang agreement sa gitna ng Pilipinas at saka ng Cambodia sa larangan ng edukasyon.
At pagdating bukas, ay ang meeting namin kasama na po ang paglagda sa mga mahalaga na agreement para sa edukasyon. Kaya't nandito po ang ang chairperson ng Commission on Higher Education, Chairperson Shirley Agrupis. At siyempre, ang ating ambassador to the Kingdom of Cambodia, Florida Ann Camille Mayo. At hindi naman siguro makukumpleto ang aking pagbati kung hindi ko babatiin ang ating First Lady Lisa Araneta Marcos. Mga Pinoy talaga mahilig sa mga drama. Ang aking mga kasamahan sa gobyerno, yung mga minamahal kong kababayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Sa lahat po ng aking mga biyahe sa iba't ibang bansa, bilang inyong Pangulo, lagi ang pinakamasayang bahagi ng aking pagbisita ay ang pangkukumusta sa ating mga kababayan. Dahil, siyempre, alam mo, pagka nagpulong-pulong ang mga Pilipino, ay hindi may iwasan. Magandang kantahan, laging masaya, laging may patlak, laging may handa. Kaya't kami, kahit na mabigat ang trabaho ko minsan, lagi naming iniisip na pagka natapos ang trabaho, andyan yung ating mga kababayan na magpapasaya ulit sa atin at magbibigay sa atin ng dahilan para maipagmalaki muli hindi lamang ang Pilipinas, kundi lalong-lalo na ang mga Pilipino. Kaya't minarapat ko na kayo ang una kong makasama sa aking pagbisita ngayon dito sa Phnom Penh, sa Cambodia. Hindi po ito ang unang pagkakataon na tayo ay nagtipon-tipon. Noong 2022, nang ako ay bumisita sa Phnom Penh para sa ASEAN Summit naman, nagkaroon din tayo ng pagkakataon na makausap-usap. This time, we are here for a state visit upon the invitation of His Majesty King Norodom Sihamuni. Nitong Pebrero lamang, malugod nating tinanggap si Prime Minister Han Manet sa Maynila. Sa aking pagpupulong bukas sa mga pinuno ng Cambodia, magkakaroon tayo ng pagkakataon na muling pag-igtingin ang patuloy na paglago ang ating ugnayan sa Cambodia. Mahigit kumulang 7 buwan lamang ang nakalipas, nakapaglagda na tayo ng mga bagong kasunduan sa mga sektor ng finance, trade and investment, agrikultura, edukasyon, cultural property, tourism, competition law, and information and communications technology. Padadagdagan pa po iyan sa ilang pang kasunduan tumutugon sa ating pambansang interes at sa inyong kapakanan, katulad ng higher education, air connectivity, at ang pagsupil ng transnational crime. Higit sa lahat, ay patuloy natin tatalakayin sa Cambodia ang pagpapatibay sa kaukulang proteksyon at kagalingan ng mga migranteng manggagawa. Tayo ay nakikipagtulungan sa Cambodia upang sama-samang lumago ang ating ekonomiya. Hihiyakatin natin ang kanilang mga negosyante na maging masigasig sa pag-invest at pagnenegosyo sa mga kumpanyang Pilipino upang naman patuloy na yumabong ang ating ekonomiya. Sa ikabuturan ng magandang samahan na ito ay ang mga Pilipinong tulad ninyo na patuloy na pinasisigla ang ating pagkakaibigan. Maging sa silid-aralan, sa ospital, sa mga tanggapan ng negosyo, kahit sa bagong paliparan ng Cambodia, ipinapakita ninyo ang paghubog, pagkalinga, integridad at kahusayan ng mga Pilipino. You represent so powerfully a premium world-class Filipino brand that embodies heroism. Hindi lamang kayo bayani ng inyong mga pamilya. Kayo rin ay bayani na kapuspalad dito sa Cambodia na binabahagian ninyo ng mga bunga ng sarili ninyong paghihirap.
At masasabi ko po, sa dami na rin ng napuntahan ko bilang Pangulo ninyo, ay lagi pong nangyayari pag pinakilala ko sa kahit na mga Pangulo, Prime Minister, Hari, mga Sultan, sino man. Ang una lagi, pagka nagpakilala ko, I'm Ferdinand Marcos, I'm President of the Philippines. Kaagad, ang kasunod na sasabihin, oh, the Filipinos in my country make us so happy. We love them very much. They are very good to us. They are very hardworking. And ang katangian daw ng Pilipino ay hindi lamang sa masipag, hindi lamang sa mahusay, hindi lamang sa pag-aasahan, na maaasahan. Kung hindi, ang iba daw sa Pilipino, pagka hiningian mo ng pabor, wala sa trabaho, wala sa kahit birthday ng anak nila nagpapatulong magluto, yung mga tipong ganun. Lagi daw nandyan ang Pilipino. Laging nandyan ang Pilipino. Kahit hindi naman pakikitaan, hindi naman wala namang interest, kundi tumulong lamang. Yan ang katangian ng Pilipino na inyong laging ipinapakita sa ating mga kaibigan sa buong mundo. Kaya po, napakaganda ang tingin ng mundo sa Pilipinas dahil po sa inyo na nagbibigay ng karangalan sa pagka-Pilipino natin. Nagbibigay, pinapatingkad ninyo ang pangalan ng Pilipino, ang image ng Pilipino, ang reputasyon ng Pilipino. Kaya kahit hindi nyo, baka hindi nyo po nalalaman, kami po ay talagang malugod na nagpapasalamat sa lahat ng inyong ginagawa, hindi lamang para sa sarili ninyo, hindi lamang para sa pamilya ninyo, kung hindi para sa buong Pilipinas. Kasabay nito, ang gobyerno ay patuloy na maglilingkod upang masuklian ang inyong mga tulong at sakripisyo. Kung kaya't naatasan ko si Secretary Kakdak na magbukas ng Migrant Workers Office dito ngayon sa Phnom Penh. Gagawin ito sa lalong madaling panahon upang maging katuwang ang ating embahada sa pagsulong ng inyong kapakanan at para ipagtanggol ang inyong mga karapatan. Hindi natatapos ang ating tungkulin na paniguraduhin maayos ang inyong kapakanan habang nasa ibayong bansa. Sapagkat sa ating mismong tahanan ay patuloy natin sinisikap na mapaunlad ang kalidad ng buhay ng ating mga kababayan. Ito ang pakikipagbahagi ng pamahalaan upang patuloy na kilalanin ang inyong pagsisikap. Sa tulong ng ating kabinete, asahan ninyo na lagi kaming magpupunyagi na maingat at maiangat ang buhay ng bawat Pilipino upang isang matatag, maginhawa at panatag na bagong Pilipinas ang sasalubong sa inyo sa inyong pag-uwi. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong pagbati na maagang pagbati sa aking birthday. Akala ko noon, sabi ko, presidente na ako, pwede na ako mag-cancel ng birthday para hindi na ako tumanda. Hindi pala pwede, kahit na anong gawin ko, hindi sila pumapayag. Kaya't maraming salamat at pinaalala niyo po sa akin na tumatanda na talaga ako. Ngunit maraming salamat po. Nakakataba po ng puso. Marinig kayo, kumanta. At yung aming kakainin mamaya, aming hapunan, para yan yung cake ang kakainin namin mamaya. Kagaya ng sabi ko, basta kasama ang mga Pinoy, laging masaya, lagi kang busog, laging may kantahan, laging may sayahan, at lahat nakangiti. At maraming salamat po, at maraming salamat sa lahat ng mga nakarating ngayong gabi, na kahit na nanggaling sa napakalayong lugar, ay nagawa nyo ng paraan upang makarating dito at makipagsayahan at makipagpulong sa atin. Maraming salamat at ipagpatuloy natin ang lahat ng ating ginagawa upang pagandahin ang inyong mga buhay
upang pagandahin ang buhay ng inyong mga pamilya, upang pagandahin ang Pilipinas. Sama-sama po tayo sa pagsulong ng isang bagong Pilipinas. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Salamat po. Inyo pong napakinggan ang naging talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kagabi sa Filipino Community Event dyan niya sa Cambodia. At tulad niya ng nabanggit ng ating Pangulo, inatasan niya si Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak na ilunsad dyan sa Cambodia ang isang migrant workers office. So ayan, sa mga kababayan natin na nandyan sa Cambodia, meron kayong aantabayanan na proyekto mula sa ating pamahalaan. Samantala, ay pansamantala po muna tayong magbe-break para magbigay daan sa mga paalala mula sa ating himpilan. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tunawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, Uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. At tayo'y nagbabalik na po sa ating programang Global na Tayo. Meron na lamang tayong mga nalalabing minuto, kaya atin pong sasamantalahin ang pagkakataon para makapaghatid ng mga balita mula sa mga ahensya na nagbibigay serbisyo sa ating mga overseas Filipino worker o OFWs. Unang-una na nga dyan ang DMW dahil matagumpay na nagtapos ang 3 araw na pagsasanay ng National Government Procurement Act o NGPA Caravan para sa mga kawani ng DMW. Ginawa ang naturang pagsasanay na ito na may layuning palakasin ang kaalaman ng ahensya sa public procurement o tamang proseso ng pagbili ng gobyerno. Sa pakikipagtulungan ng Government Procurement Policy Board o GPPB at ng mga bihasang
trainer na sina Mr. Andy Matula at Engineer Gilbert C. Monroy, DPA ng DENR, natutunan ng mga attendees ng training na yan ang iba't ibang aspekto ng paggamit ng pondo ng pamahalaan. Tinutukan dito ang tamang pagpaplano, pagsunod sa mga batas tulad ng Republic Act No. 12009 at epektibong pagpapatupad ng kontrata. Nagbigay daan din ang mga sesyon para sa bukas na talakayan, open forum, na nagpalalim sa pag-unawa naman ng mga kawani sa proseso. Ang pagsasali na ito ay higit pa sa simpleng training, sabi nga ng DMW, isa itong direktang pamumuhunan para sa mas mahusay na serbisyo publiko. Sa pagpapalakas ng procurement skills ng kagawaran, masisiguro na ang bawat sentimo ng pondo ay gagamitin ng may pananagutan na direktang mapapakinabangan ng ating mga overseas Filipino workers o OFWs. Ang tagumpay ng NGPA Caravan na ito ay nagpapamalas ng matibay na commitment ng DMW na maglingkod ng may integridad at kahusayan. Samantala, sa ikalawang balita naman mula dyan sa DMW ay upang palakasin ang proteksyon at maihanda ang ating mga overseas Filipino worker o OFWs maging ang kanilang mga pamilya sa pamagitan syempre ng pag-unawa sa nagpapatuloy na global public health challenges sa HIV/AIDS, ang Department of Migrant Workers o DMW ay nagsagawa ng isang seminar sa HIV/AIDS awareness sa workplace para sa mga kawani nila diyan sa DMW office sa Makati City. Binibigyang diin ng inisyatibang ito ang commitment ng kagawaran na masiguro na ang mga OFW ay ligtas, malusog at mayroong inklusibong kapaligiran dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa. Ang mga resource person po dyan sa naturang seminar ay nagmula sa Department of Health o DOH, sa Philippine National AIDS Council o PNAC, at syempre dyan sa people living with HIV o PLHIV Response Center na nagbahagi ng kanilang kaalaman at expertise sa HIV/AIDS prevention, sa access syempre sa healthcare at ang kahalagahan na maipalaganap ang compassion at pag-unawa para sa mga tao na namumuhay na may HIV. At itong seminar na ito ay dinaluhan rin ng mga kinatawan mula sa Office of the President. Sa event na ito, nagkaroon syempre naialok ang mga libreng medical check-up at blood pressure monitoring sa pamagitan ng Sigla Wellness Clinic ng OFW Hospital. Sa pamagitan ng aktibidad na ito ay nagpapatuloy ang DMW sa pagcapacitate, pagpapalakas ng kanilang workforce, pag-raise ng awareness at malabanan syempre yung paglaban sa stigma at diskriminasyon sa workplace. At itong mga ito ang nagpapalakas sa abilidad ng kagawaran upang makapaghatid ng labor protection, maipromote ang healthcare access at masiguro ang kaligtasan, dignidad at inclusivity para sa ating mga OFW. Samantala, pupunta naman tayo sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA dahil sa pangunguna ni OWA Administrator Patricia Yvonne P.Y. Kaunan, katuwang ang organisasyong Love Yourself Incorporated at syempre si OWA Ambassador Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach, isinagawa ang isang capability building seminar on sexual health and wellness sa DMW OWA OFW Global Center dyan yan sa Hong Kong. Layunin ng seminar na ito, syempre, ang bigyang kaalaman at mapalakas ang kakayahan ng ating mga kababayang OFWs patungkol sa tamang pag-aalaga ng kanilang sexual health at pangkalahatang wellness. Tinalakay dito ang iba't ibang mahalagang paksa tulad ng HIV awareness, reproductive health, safe practices at ang kahalagahan ng pagkakaroon ng access sa tamang impormasyon at serbisyong medikal. Kabilang sa mga dumalo at nagpakita ng buong
suporta sa inisyatibong yan si Philippine Consul General to Hong Kong Romulo Victor Israel Jr. na ating nakakapanayam sa mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. So binigyang din ni Congen Israel na yung kahalagahan ng mga ganitong programa para sa kapakanan at kaligtasan ng ating mga kababayan sa Hong Kong. Kasama rin syempre, sa seminar na yan, ang pagbabahagi ng mga eksperto mula sa Love Yourself Incorporated. Ayan, ambassador po nila si Miss Universe Philippines, Miss Universe 2015, Pia Wurtzbach, no? At binigyang diin niya ng mga ekspertong ito yung mga praktikal na hakbang na maaaring gawin ng mga OFWs upang manatiling malusog at protektado lalo na at sila ay nasa ibang bansa. At ang nasabing seminar ay sinagawa bilang bahagi ng preparasyon para sa ginanap na aktibidad kahapon, yung Alagang OWA Welfare and Membership Serbisyo Caravan. So ayan, nagkaroon ng Serbisyo Caravan dyan sa Hong Kong. Sa ilalim ng caravan na ito, inasahang makatanggap o nakatanggap ang ating mga kababayan ng iba't ibang serbisyo tulad ng OWA Membership Processing, OWA e-card applications at iba pang programa na naglalayong matulungan at mapangalagaan ng ating mga OFWs. In general, ganyan naman talaga ang layunin ng mga serbisyo caravan, ang mailapit ang mga serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa. Sa kabuuan, itong capability building seminar na ito ay hindi lamang nagbigay ng mahalagang kaalaman, kundi nagsilbing paalala na rin na ang OWA ay nananatiling katuwang at kaagapay ng bawat OFW hindi lamang sa panahon na pangailangan, kundi pati sa paghubog ng mas ligtas, mas malusog at mas empowered na komunidad ng mga Pilipino sa abroad. Sabi nga, 'di ba, ni Admin Kaunan sa ating mga previous interviews, yung serbisyong mula sa puso. Ayan, mula sa puso. Syempre mula sa tahanan ng OFW din, ang DMW. At syempre kaugnay nga niyan ay dumagsa nga dun sa OWA Welfare and Membership Serbisyo Caravan, no? Itong mga kababayan natin sa Hong Kong, dyan sa DMW OWA OFW Global Center. At yan nga ay pinangunahan syempre ni Admin Kaunan at ni OWA Ambassador Pia Wurtzbach. At nakapila dyan yung ating mga kababayan tulad na lamang ng mga nangyayaring serbisyo caravan sa ibang bansa. Pumila dyan ang ating mga kababayan upang makakuha ng aplikasyon sa kanilang e-card, makapag-renew ng kanilang OWA membership at syempre maka-avail din ng iba pang serbisyo na hinatid sa kanila ng OWA. At bukod dyan sa serbisyo caravan na yan, ay bumisita pala si Admin Kaunan, no, sa tinatawag na Bus 13, no, ang lugar, no, yung Bus 13 na yan, ang lugar na madalas tambayan ng ating mga kababayan sa Hong Kong, kung saan kanyang ipinaabot na meron ng mas maayos at komportabling lugar para sa kanila sa bagong bukas na OFW Global Center. Hopefully, makakapanayam natin si Admin Kaunan regarding dyan in our future episodes. Samantala naman ay dito na magtatapos ang edisyon ng ating global na tayo para sa araw na ito kasi 10:59 na. So maraming salamat muna sa ating mga nakaagapay sa Master Control. Syempre, sina Ma'am Susan Aison, si Hero Lucero at si Justin Osias para sa ating Warcast, at sa audio live streaming naman natin ay kasama natin si Leo Magpayo. Salamat din syempre sa ating EP for today na si Jerome Toledo, at sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.